Collective, kamusta? Doon tayo sa mga abangers ng love reading. Ngayon natin kaninong energy ba ito? Pwedeng energy mo to, pwede rin namang hindi. Timeless reading nga pala, by the way, kahit kailan po dumating ito sa inyo. Thank you nga pala sa mga abangers, mga balik-balik, laging sumusubaybay, sa mga nagsusubscribe, thank you. Private reading guys, tingnan nyo na lang yun nandito sa screen. Nandyan lahat. Pati yung sa mga fake na gumagaya sa akin, nakasulat din dyan. Meron ditong hindi na-appreciate. Meron ditong parang walang pakialam. Meron ditong dumedetach or umiiwas kasi may runner energy. Meron ditong shocked or disappointed, broken-hearted, feeling bad about this situation. Meron ditong gusto niya na muna ng break, time out sa isa't isa. Ano pa? Meron talagang gustong umiska po eh. Ito yung card na natatawa ako nung unang panahon pa. Takbuhin eh. Tingnan mo na may itsura niyan. Ano yan? Marathon? Alam mo, kung sino man sa inyong dalawa yan, ayaw niya makipag-deal right now. Gusto niya muna, leave me alone, di ba? Oh, leave me alone energy. Ito yung mga tao na kapag kailangan mo, kung kailan naman dapat nag-uusap kayo, siya yung person na kapag nagiging mahirap yung situation, ang tendency niya is umiwas, tumakas lagi. Oh, ito yung tao na ayaw niya ng mga confrontation, ito yung tao na ayaw niya ng ayaw niya na nape-pressure, alam mo yun. Yan, merong problema itong person na to when it comes to pagharap doon sa mga problema, lalo na pag nagiging mahirap yung situation, no? Doon siya nawawala. Kung kailan kailangan mo siya, 'di ba? O halimbawa kung hindi ikaw yan, siya yan. Kaya nga ito, grabe-grabe na lang yung frustration, no? Ito yung, kumbaga, hindi mo in-expect na ganito pala ugali niya. So, pwedeng iba sa inyo na shock. Ngayon mo palang nadidiscover, okay, ganito pala ugali nitong person na to. Tsaka nakakapagod din eh. Kasi yung parang, yung energy yung dalawa, habulan. Parang kayong mga batang naghahabulan, mataya-taya. Wala lang. Di ba? Naalala nyo ng mga bata pa tayo o yung mga batang 80s. Ganun mga laro namin nun eh. Ano yun? Yung Langit Lupa, Monkey Annabelle. Takbuhan kaya yung paborito naming laro. So, ayan, napunta sa takbuhan. Kasi naman may takbuhin dito eh. Oh, sayang eh. Kasi parang na-feel ko rito may mga regrets. More on panghihinayang kasi nga, okay naman yung chemistry ninyo eh. Kaya lang, nung tumatagal na,
pwedeng nagkakaroon ka na ng realization or unti-unti ng, alam mo yun, unti-unti nang lumalabas yung kulay nitong person mo. Okay? So, ayan no, lumitaw kasi dito sa values card na parang habang lumilipas na yung panahon. So, dun nyo na lang or doon mo na lang napapansin yung mga diferensya ninyo. Na meron kayong mga incompatibilities. Okay? Pero nung una kasi, parang feel na feel mo kasi iba yung connection, no? Ayan pa nga, oh. I have never felt a passion this intense. So, ayan. 'Di ba? Kaya nga hindi porke intense, hindi porke puro passion, ano 'yun, reliable. 'Di ba? Hindi mo masasabi eh. Kasi 'di ba yung chemistry sparks, parang sa paputok, sa una may spark, tapos boom, biglang it's either supot yung paputok, 'di ba? Sa umpisa lang yung spark talaga eh. Ewan ko. Siyempre iba na-maintain naman nila yung spark. Hindi, ibig ko lang sabihin, lahat naman talaga may spark sa una eh. Pwedeng hindi magtatagal, di ba? Hindi naman lahat ng relationship magtatagal. Kaya lang nga kasi, ibig sabihin, hindi yun basihan. No? Na parang nung una, porque ang lupit ng passion sa inyo, sobrang intense. Ang daming sparks, di ba? Parang, kumbaga, parang ano na yun, garantisado na. So, walang ganun, hindi ganun. Kasi habang tumatagal, dun maglilitawan lahat eh. So, yun na nga, parang lumilitaw kasi dito, nung una, ang daming fireworks, di ba? Ang daming fireworks, andun yung intense passion, chorba, chemistry, sparks. Pero habang tumatagal na, nung nagkakaroon na ng nare-reveal na ng unti-unti yung mga imperfections sa relationship nyo or sa isa't isa, doon na nagkakaroon ng problema. Doon na parang nagkakaroon ng mga realization na okay, pagdating pala sa ganitong bagay, hindi kami magkasundo, hirap kami. So doon na nagkakaroon ng tension, ng pressure, ng strain dun sa relationship ninyo. Especially na merong hindi siya okay when it comes to mga confrontation or kapag may problema. Kasi avoidant siya. Takas energy, takbo energy, marathon energy, char. O kung yung person mo yan, marathon energy yan. Noong una, Netflix lang yung minamarathon nyo. Ngayon, ikaw na yung minamarathon niya. O, di ba? Kaloka. Nagsimula sa Netflix marathon, nagtapos sa marathon literal na marathon, takbuhan na. Madaling araw pa lang, char. So, ayan, nakikita ko dito na ang laking parang disappointment, pagsisisi, pwedeng nabobroken heart ka dahil dyan. Ano pa? Tignan natin yung mga energy. Ang hirap kasi dito yung parang iniwan ka niya sa ere, by the way. Ayan This person left when things got hard. Which is, kapag talagang mahal mo yung tao, the more nga na hindi ka alis kapag mga times ng hardship eh. Diba? Kung sa umpisa pa lang, takbuhin na yan, pasahan mo dyan. Diba? Yun nga, dun malalaman eh. Pag nagkaroon ng mga kagipitan, ng mga krisis, no? Dun mo talaga malalaman yung totoo. Mapapag-ibig man yan, friendship.
Okay, meron lumilitaw na Aquarius energy, pwede rin namang may Taurus, Seven of Swords, the bottom. Okay. So, nandoon yung nandoon yung kagustuhan na ayusin yung relationship. Nandoon yung isa sa inyo na nagpapakita ng willingness na ayusin. Gawin yung kaya para lang ma-resolve yung mga problema ninyo. Kaya lang nga, ang problema mo kasi dito yung yung iwas ng iwas. At ang masaklap pa niyan, yung energy ng pag-iwan. At isa pa, pwede kasing binitray ka rin niya eh. Ito energy talaga ng tumakas, ayan. Escape, Seven of Swords, and Runner card. Oh. Alam mo kung lalaban ng marathon, ilaban mo ng marathon to, makakuha medalya to eh. Galing tumakas oh. The energy nung palos na tinatawag ko si Seven of Swords. Yan yung sobrang dulas na hindi mo siya mahuhuli. Hindi pa uhuli ng buhay, sabi nga nila. O yan, ginagawa ko na lang katatawanan to kasi masyado namang seryoso. Ang niya talaga, ang tingin ko rito, mag-sneak out mag-sneak out, mag-sneak papalayo, sneaking papalayo sa'yo na makatakas na makalusot. Alam mo yun? So yun, pwede rin naman itong sign na dami laging alibay na itong person na to. Every time na kakamustay mo siya, tatanungin mo, kakausapin mo. Alam mo yun, yung talagang hindi siya pahuhuli. Tsaka ito yung sign na mayroong ginagawa talaga na patalikod behind your back eh. Hindi ko lang alam kung may third party rito kasi parang nakakita na ako ng competition, nakakita na ako ng gulo. Ayan na yung conflict card, si Five of Wands. Ayan na yung parang nag-i-struggle, nahihirapan, or ang gulo-gulo na ng situation ninyo. Tapos lumitaw pa yung Three of Pentacles. So, hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung naging cause ng ng conflict ninyo, pero ang kasi dito gusto niyang takasan ka, iwasan ka. I hope wala namang dito na vulcanize. Vulcanize na lang tawag ko ayan, na vulcanize. Naku, eto pa kung meron kang pechay tapos na vulcanize ka niyan, tignan mo nga ang saklap pa naman ng mga energy niyan dahil takbuhin. Baka takasan ka niyan. Kamukat-mukat mo. Hindi mo na makontakt. Diba? Kasi hindi mo rin in-expect na pwedeng siya rin naman, this is something na unexpected. Kaya ako na-vulcanize, alam mo na, naging balon yung tiyan. Pwede kasing hindi naman talaga ito planado. Things didn't go the way I planned. Pwede ngang ibig sabihin nun, hindi ito yung ine-expect mong outcome, or pwede rin naman talaga na may mga plano yung mga bagay na nangyari na hindi naman talaga expected na mangyayari, hindi planado. Kumbaga wala sa wala sa design, sa blueprint, hindi mo in-imagine or hindi mo in-expect na magkakaganon. So, yun, isang scenario lang yung pinakita ko dun na pwedeng kung lumobo yung tiyan, di ba? Hit and run ang tawag ko dun. Kasi pagkatapos na vulcanize, takbo. Di ba? Paano ba naman pinaglihiban naman sa marathon tong person mo? Yun lang. Nakikita ko na pwedeng umaasa ka pa rin
Kung ikaw to, maasa ka pa ba na babalik siya? Kung umis ka po na to, kasi nakita ko talaga yung escape eh. Kaya masaklap neto kung halimbawang may balon sa tiyan, tapos umescape, paano mo ngayon yun? Ano, di ba? Oh, kaya nga ang dami ngayong mga single mom eh. Dahil sa mga ganyan eh. Na hit and run, di ba? Touch and go. May ganun na. Di ba may ganun kanta? Touch and go. Hit and run. Parang may ganung klaseng lyrics eh. Teka lang, di ko maalala. So, yun. So, nakikita ko rito is pwedeng umaasa ka pa rin kung ikaw yan. Ayan. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa na ano. Kung babalik pa ba to, kung mariresolve pa lang. Broken-hearted ka kasi pwedeng iniwanan ka na lang bigla. Tumakbo na lang bigla nang walang paalam. Bigla na lang naglaho, naging MIA, out of reach. Diba? Sinasabi rito na merong mga soul contract dito. Ito yung tipo ng person na mag-iiwan siya ng ano, valuable lesson sa'yo. Ayan, by the way, Hierophant. So, kung totoo man yung sinasabi na yan, na ano, soul contract, ito yung person na lesson, malaking lesson lang talaga siya sa buhay mo eh. Kaya lang, andito kasing Hierophant reversed, no? Ito kasing tao na mayroong mga lesson, pero hindi niya, ito yung tao na parang pumasok siya sa klase, nag-aral siya, pero wala siyang natutunang lesson. Alam mo yun, yung supposed to be, natuto ka na dyan, nagkamali ka na before, tapos sa susunod, naulit na naman yun, hindi mo na naman natutunan yung lesson mo. Ito yung person na walang kadala-dala. Baka mamaya ikaw yan, ha? So, alam mo naman na yung mga pattern na gano'n. Halimbawa, na-experience mo na siya before. Parang sinasabi dyan, alam mo yun, dapat natuto ka na ng leksyon. 'Di ba? Ito yung person na parang hindi nagtatanda doon sa mga lessons niya. Kumbaga sa estudyante, hindi siya nagti-take ng notes. Tapos sa susunod na exam, sablay na naman yung score niya. Kasi hindi nga natututo ng leksyon, dapat habang nagle-lecture yung teacher, mag-jot down ng lessons eh. Re-reviewin mo kung wala kang sinulat. Kung wala kang sinulat, di wala ka natandaan, wala ka na review. Tapos sa susunod na exam, mali ka na naman, magkakamali ka na naman, di ba? So yun, parang ito yung tipo ng scenario na dapat natuto ka na ng leksyon pero hindi ka pa rin nadala, di ba? Wala lang. So ibig sabihin, kung nag-a-apply sa inyong dalawa yan, pwedeng hindi lang isang beses nangyari sa yung ganyan, no? Pwedeng with the same person, pero pwede rin namang sa ibang tao. So, alam mo yun, parang yung pattern, ganun pa rin. Walang pinagbago. Okay? Ampa natin. Ayan, Four of Cups, hoping na the Star and Four of Cups reversed, hoping na magbabago yung isip, hoping na manunumbalik yung interest niya, hoping na hindi mare-reject, hoping na hindi matitake for granted, hindi babaliwalain, hoping na hindi dededmahin, alam mo yun. Ito yun eh. Naku dear, kung ikaw yan, tingnan natin kung ano pa yung meron. Nadidistract ako, may nagte-text, ano ba yan?
Queen of Wands, to the point na nawawala na ng self-esteem o nawawala na ng pag-aasikaso sa sarili o napapabayaan na yung itsura, nawawala na ng self-confidence, no? Alam mo, ang pangit ng epekto na itong ganitong klaseng person. Ito yung mga tipo ng person na nakakalosyang nakakatanda. So, ayan, nakikita ko pa rin, pwedeng stuck pa rin kayo dito. Unable to move on kasi ito si Two of Swords Kaya nga yung nakikita ko, umaasa energy, naghihintay pa rin, umaasa energy, hoping na magparamdam, hoping na magbalik. Unsure energy. Confused, unsure. So yun, ang dami mo, alam mo parang mostly nakukuha ko pwedeng energy mo to. Ayun pa rin yung energy ng still, imagining, daydreaming. Parang puro energy mo ito. Judgment. Judgment is pagkakaroon ng realization. Ano ba to? Ikaw ba to? Pwedeng sa'yo to na matatauhan ka, parang mauumpog, magigising sa reality. Or kung ikaw ito na hinihintay mo ba na kung kailan ba siya tutubuan ng katinuan, kung kailan ba niya marirealize. Okay? Hoping, imagining na magkakaroon ng revival, ng reconnection, na magpaparamdam, babalik, no? Yan pa natin. Ouch! Sakit talaga ng Three of Swords. Ayan naman yung Three of Swords. Wala pa rin closure, dear. Wala pa rin closure. Two of Cups is parang ano pa rin ito yung energy ng parang pagiging attached pa rin. Kaya lang alam mo yun, ito talaga yung nakikita ko it could be breakup. So sa tingin ko kung umaasa ka dito sa ngayon, ang nakikita ko lang mapapala mo is disappointment. Pero bottom line, hindi mo pa rin makukuha yung closure na gusto mong makuha. Hindi mo pa rin makukuha yun. At ito maiiwan kang broken-hearted pa rin, like this. Ayan, sa unang card mo kanina, meron ng broken-hearted dyan. Alam mo nga, parang totoo yung sinasabi dito na itong person na to is meant na magturo ng leksyon sa'yo. Kumbaga parang yun yung magiging purpose niya sa'yo base dito sa soul contract. O, diba? Kasi, ang nakita ko dyan, kaya bakit ka masasaktan? Bakit ka masasaktan? Kasi hindi ka natuto ng leksyon. Nagawa na yan before, nangyari na yan before. Hindi mo na i-apply yung lesson. Tapos umasa ka pa rin, naghihintay ka pa rin. Diba nakita ko dyan Umasa ka pa rin, naghihintay ka pa rin. Tapos bandang huli, hindi mo nakuha yung closure na inihintay mo from this person, no? Hinihintay mo na ma-realize niya, hinihintay mo na ma-reunite kayo, ma-reconcile kayo. Pero ibang mangyayari base sa Three of Swords ang nakikita ko hindi
Loss, breakup, pagiging broken-hearted, betrayed, iniwan, yun eh. So, parang sa dulo, nakikita ko na i-break niya pa rin yung puso mo. Yun lang yung nakikita ko rito. Na para kang nagpapakamartir na tinitiis mo lang ba yan na or sobra naman yung pagiging positive mo na tao na kahit walang kasiguraduhan, maghihintay ka. Oh. Ang ganun yung energy mo. Seven of Wands, this is something na parang hindi ipinaglaban or hindi ka pinili or hindi niya kayang ipaglaban ka. Yun yung pinakamasakit. Na hindi mo ine-expect siguro na magagawa niya yan sa'yo. Ikaw, binuhos mo lahat, buong puso mo. Diba? Solid ka eh. All out ka, all in, all out. Pero, siya pala yung hindi prepared, siya pala yung hindi ka kayang pangatawanan, paglaban. Yun yung masaklap na truth dito. And siguro eventually, one day, marirealize mo rin yan. Kaya lang, alam mo yun, masasaktan ka muna ng 2 beses. Ito yun eh. Bago ka magkaroon ng realization. Diba? At sabi ko nga, yung closure, hindi palaging may closure. So ito, dito sa case na to, baliktad yung world card. Sa tingin ko, hindi mo mahihintay yung closure na yan. Okay? So yan yung mga na-pick up ko rito. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.